Itutuloy natin ang ating pag-aaral tungkol sa mission and church planting. At sa ngayon ay i-start tayo sa about preparing a mission strategy. Preparing a mission strategy. At sa pag-prepare ng mission strategy ay syempre kailangan natin mag-create ng mission policy. Kailangan natin mag-create ng mission policy. So sasagutin natin yung katanungan na ito. Why create a mission policy or mission policies? Medyo marami-raming mga pulisiya ang dapat gawin sa pagbuo ng mission department. Pero kapag nabuo yung policies ng mission team ay makakatulong ito para sa hinaharap na ikalalago nito. At makakatulong ito sa mga possible problems na mag-a-arise kapag ito ay i-fulfill na niya ang vision or the purpose or the goals, yung specific and current goals ng mission department. So why create a mission policies? Number one, to ensure that the mission's outreach of the local congregation is given top priority in prayer. To ensure that the mission outreach of the local congregation is given top priority in prayer, in financial support, and education in every department of the church. To ensure that the missions outreach of the local congregation is given top priority in prayer, in financial support, and education in every department of the church. So makakatiyak tayo kapag mayroong policies ang isang mission department. Makakatiyak tayo na nagiging priority ito sa ating prayer meeting, sa ating mga intercession gathering sa church, at maging sa financial support ay mapaprioritize natin pag may policies na umiiral, kasi hindi mahirap mag-raise ng fund pag may policy ang department, kasi yung maging mga giver ay alam nila kung saan pupunta yung kanilang budget, at alam nila na yung department na kung saan ilalagay nila yung kanilang budget ay nasasakupan siya ng mga policies, which is magpapakita yun na mahirap makurakot yung pera kasi nga may mga policies na umiiral. At syempre maging sa kung paano tayo mag-design ng mga lessons sa ating mga Sunday schools, sa ating mga Bible studies, ay mapaprioritize yung paglalagay ng about mission doon sa mga outline na ginagawa natin, na ginagamit sa Sunday school or sa mga Bible studies, sa mga small group studies. Mapaprioritize ang mission kasi doon sa policy, isa sa mga policies ay may lalagay doon kung ano ang mga first lesson about
mission, etc. etc. about sa evangelism and soul winning. So, maisisingit yun. At hindi lang sa maisisingit, kundi mabibigyan ng mataas na or maraming attention kapag narating na ng communicator yung tungkol sa mission, evangelism, soul winning, reaching out, ay mabibigyan niya ng priority o mabibigyan niya ng mas maraming time para i-emphasize kasi doon sa policies ay kasama nga yung ganong klaseng strategy or diskarte. Yan. So may ensure natin yon na mapaprioritize siya sa prayer, sa financial support and education sa loob ng church at labas ng gawain ng church sa labas. Pangalawa, pag may policies ang mission department to assist in providing a coordinated effort that will mutually beneficial to both the local congregation as well as to mission team. To assist in providing a coordinated effort that will be mutually beneficial to both the local congregation as well as to mission team. Doon kasi sa policies ng mission department ay magiging malinaw doon kung sino talaga ang magbe-benefit. Kung individual lang ba? Kung yung mission team lang ba? Or kasama ang buong congregation? So, dapat ang maging isa sa mga policy doon ay yung mabe-benefit ang mission team as well as the congregation at hindi sa individual. Kasi may nagyaya sa akin na mag-mission sa China dati na hindi ko tinuloy kasi parang may napansin ako na mali dahil sa habang nagre-raise ng fund, hindi nila akalain na maririnig ko yung usapan nila. Then, nag-usap-usap sila about sa pag-shopping sa Hong Kong kasi hindi direktang pupunta sa China, sa Hong Kong muna, tapos mag-train papuntang China or Macau, gano'n. So, ang kwentuhan nila ay kailangan nilang damihan yung mariraise nilang pondo kasi sa huling araw ay magsha-shopping sila sa Hong Kong. At ang iba sa kanila, pag nag-shopping, ay yung marami-rami kasi pagdating dito, ibebenta nila. Ayan, hindi natin alam kung anong purpose nila, kung magbebenta para may next budget sa next mission. Hindi natin alam kung gano'n. Pero yung salita kasing shopping ay siguro pwedeng mag-shopping kung personal na pera nila. Hindi yung perang sinulisit mo sa mga tao na iniisip ng mga tao, ini-expect ng mga tao na ang pera nila magagamit sa mission, pero pinang-shopping lang pala. So, yun ang hindi maganda. Yeah, so, dapat sa ganung klaseng mission department, ang nabi-benefit ay maaaring individual or yung mission team lang. Walang na-benefit na congregation. Or ang nag-benefit yung pinuntahan. Hindi naman sa naghanap tayo ng kapalit, no? Pero syempre mag-e-effort ka rin lang. Mag-e-effort ang buong church. So, syempre dapat may mapapakinabangan yung church na kung saan ay manggagaling ang mission team na ipa-finance, ipa-pray, magti-train, daming klaseng effort para makapag-send ng
mission group, tapos wala siyang mapapakinabangan, yung iba ang makikinabang. Siguro kung ang mission statement is to help other church, okay. Pero kung mission team from the local church at wala naman siyang connection sa ibang church, especially when it comes to that specific mission, then hindi pwede yun. Dapat ang ma-benefit yung local church na magpapadala ng mission team. And at the same time, mabe-benefit din yung mission team. Okay, so number 3, why create a mission policies? Number 3 is to develop and maintain a clear vision, purpose, and harmony of effort in activities that relate to mission. To develop and maintain a clear vision, purpose, and harmony of effort in all activities that relate to mission. Siyempre, doon sa policy, kasama yon. Mayroong statement of purpose, mayroong short-term and long-term vision, and then magiging maliwanag sa bawat isa kung ano ang effort na kailangan niyang i-exert para matupad at magtagumpay yung mission team or mission department or mission committee. So dahil sa mga policies na ito, nagkakaroon ng mas nagiging malinaw sa bawat isa yung vision, purpose, at mas nagiging malinaw kung anong effort ang dapat niyang i-contribute sa mission team. Yan, kasama yan kasi sa policies. Yan. Then number 4, why create missions policy? Number 4 is to guide in making wise decisions. To guide in making wise decisions that affect mission in a manner that is consistent and systematic in nature. To guide in making wise decisions. So, yun lang. Doon pa lang, okay na eh. To develop or to guide in making wise decisions concerning the mission. No? Kapag may policies kasi na sinusundan o hinahayaan nating mag-guide doon sa mission department, ay nagiging guidelines ito kung paano mag-decide. Hindi yung kung ano ang gusto lang ng isang team member. Hindi yung kung ano lang ang nakikitang tama. Kundi ang guidelines or ang basihan ng pagdidesisyonan ay yung base doon sa polisiya na ginawa. Na umaantabay, pumapatnubay doon sa mission department. So, hindi pwedeng basta mag-recruit ka lang ng team member. Dapat alam ng bawat isa yung mga policies ng department na yon or ng team na yon. Sa ganun, hindi lang sila basta nag-join. Hindi lang sila nag-join. Mas maganda kapag alam nila kung ano yung pinapasukan nila at ano yung kahalagahan nito. So, mas maganda pag alam nila yon. Why create mission policies? Number 6 is, or number 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na nga, 6. Or, hindi, number 5 pala.
No, number 5. To avoid making important decisions solely on the basis of emotion. To avoid making important decisions solely on the basis of emotion. Kapag wala kasing policies ang isang department, madalas nagdedesisyon ang leader ng team or yung influential member of the team, nagdedesisyon ayon sa kanilang nararamdaman. Nagdedesisyon ayon sa bugso ng damdamin. Which is madalas kapag nagdesisyon tayo ng dahil lamang sa bugso ng damdamin, saan mo yan? Ang liit ng chance na tama yung pinagdesisyonan mo. Kahit saan larangan ng buhay ninyo, kahit anong aspeto ng buhay natin, anything na pagdidesisyonan natin dahil sa bugso ng damdamin, ang liit ng chance na ito ay kapaki-pakinabang. Ang laki ng chance na ito ay error. Ang laki ng chance na ito ay panghinayangan natin. Kaya maganda kung meron kayong polisiya, meron kayong guidelines ng inyong mission department or sa inyong, dahil nakakonsentrate tayo sa mission, kaya mission department yung ating ini-emphasize, pero kakalabitin ko lang, sa inyong personal na buhay, dapat may mga guidelines kayo kung paano kayo magdesisyon, lalo na kayo mga single kayo, paano kayo magdesisyon sa pagpili ng boyfriend, paano kayo magdesisyon sa pagpili ng girlfriend, paano kayo magdesisyon sa pagpili ng partner ninyo, paano kayo magdesisyon pagdating sa pagsunod o pagsuway sa inyong mga magulang, paano kayo magdesisyon tungkol sa kung ano ang kurso na inyong gustong i-pursue, paano kayo magdesisyon kung anong ministry, saan ministry kayo magsaserve after your graduation sa REMA. So kapag kayo magdidesisyon dahil lamang sa bugso ng damdamin, saan ninyo panghihinayangan ninyo yan. At masyadong mahirap makarecover kapag hindi mo alam kung paano i-handle yung kalalagyan mo kapag ikaw ay nagkamali sa desisyon. At marami ang hindi na nakakabalik sa Lord at sa ministry dahil sa hindi nila alam i-handle yung kanilang sarili kapag nandoon na sila sa bunga ng kanilang pagkakamali. So malaking disadvantage yan. Kaya napakaganda na magkaroon tayo ng policies sa ating buhay, paano tayo magdesisyon. Sa ministry, yung bubuuin mong group, yung bubuuin mong team, yung bubuuin mong department, paano ba ito magdedesisyon na hindi niya na-violate ang kalooban ng Lord and at the same time ay yung magpuproduce ng tunay na tagumpay. Okay? And so number 6, why create a mission policies? To ensure that mission funds are administered effectively and faithfully. To ensure that missions fund are administered effectively and faithfully. Siyempre, doon sa mga polisiya, nakasulat doon kung saan lang dapat gastusin ng pera. Kung halimbawa may exist, saan ito pupunta, saan ito gagamitin. May mga policy ang department tungkol sa pag-handle ng pera. Nang sa ganun, ang pera ay nagagamit siya ng may buong katapatan at ng ma-maximize yung kanyang epekto, positive effect, kapag ito ay ginamit. Hindi yung basta ginamit lang. Kailangan na ma-maximize yung kanyang magiging resulta pag ginamit. So may mga polisiya, dapat ang isang mission team when it comes to handling finances. Para ma-ensure natin na ang pera ng department, ng mission department ay
mapapangalagaan, at kung ito man ay magagamit siya sa kung ano talaga ang purpose ng Lord sa department na yan. Okay? So next, why create a mission policy? To inform and equip members. To inform and equip members, helping them understand the importance of mission and their participation in its outreach. To inform and equip members, helping them understand the importance of missions and their participation. Then sa policy kasi nakasulat doon yung mga dapat gagawin. At isa sa mga dapat gagawin doon ay laging i-remind sa congregation ang kahalagahan ng mission at kahalagahan ng isang kaluluwa ng tao na kapag hindi siya nakakilala sa Panginoon ay mapapahamak siya. At doon sa policy na yun nakasulat, dapat sa policy ng isang mission department ay yung continuous na gagawing aware ang buong congregation about their participation. Dapat doon sa policy yon para continuous na ma-inform, continuous na ma-equip ang mga members ng church. Okay, why create a mission policies? Next is to maintain the highest level of accountability. To maintain the highest level of accountability in every aspect of mission. To maintain the highest level of accountability in every aspect of mission. Sa policy kasi ng karamihan sa mga mission department ay they're accountable sa bawat isa. Nagre-remind sila kailan dapat mag-pray, nare-remind ng bawat isa kung ano ang dapat nilang pag-aralan, nare-remind ng bawat isa everything about mission. At kapag merong isang member na medyo nanilihis na siya ng landas, then ang mga kasama sa team ay magre-remind sa kanya na as a member of the mission department, ganito dapat, ganito ganyan, ganito dapat. At maging yung individual member of the mission department, marirealize niya na accountable siya as a member ng mission department. At nire-remind yun lagi ng policy na everyone should be accountable. Okay? May pananagutan ng bawat isa. Yan ang kagandahan sa may policy ang department. Kapag nag-join tayo kasi sa isang department na walang policy, then hindi natin na-feel na accountable tayo. Gusto lang natin na nag-member, especially kapag merong kalakip na benefit, personal benefit doon sa group, then mabilis ang recruitment. Pero hindi nila alam yung accountability at hindi magandang mag-member sa isang group na hindi mo madadamang accountable ka. And then last, why create a mission policy? To provide a means of communication with missionaries regarding mission projects. To provide a means of communication with missionaries regarding mission projects. Siyempre, dun sa policy, kasama yon na as a department, dapat regular na nakikipag-communicate sa mga missionaries. Lalo na sa mga missionary na supported ng department na yon or supported ng home church. And so, dahil sa mga prophecy na ito ay nakakapag-provide tayo ng nakaka-organize tayo, na-set natin ang panahon na sa ganon ay regularly connected tayo sa mga
missionary. So yan ang kagandahan ng pagkakaroon ng mission department sa church na mayroong policies. Okay, when it comes to policies, napag-uusapan natin yung policies, ano yung mga bagay-bagay na related sa paggawa ng mga policies? Ano yung mga magiging guidelines tungkol sa mga bagay na ito? Ano yung dapat gawin sa mga bagay na ito? Ano yung mga dapat gawin as an individual member and as a group? Ano yung mga dapat gawin? Ano yung mga dapat na maging pamantayan ng bawat member of the mission department? Okay, number 1, study. Study as an individual or as a group, study missions philosophy and procedures to gain knowledge about domestic and world mission ministries. Study missions or mission philosophy and procedures to gain knowledge about domestic and world mission ministries. Alam niyo, nakakatulong yung meron akong nabasa na aklat at napanood ng mga videos ni Robert Liardon. Si Robert Liardon, ang title ng kanyang book or yung kanyang messages video ay God's Generals. God's Generals. At meron siyang mga natalakay. This is about biography ng mga great men of God sa mga nakaraan. Kaya God's Generals. Kasi yung mga naging generals sa ministry sa mga time na yon, sa mga nakaraan. At may mga natalakay siyang mga ministers na talagang naging missionary sila. Most of them are evangelists sa Amerika at sa mga kilalang bansa tulad ng sa mga Europe, mga bansa sa Europe. Pero may mga missionaries na natalakay siya tulad ni John Avanzini. John Lake. Si John Lake. Dahil si John Lake, naging missionary siya sa Africa. At matindi yung kanyang kwento, yung kanyang karanasan sa Africa. At pag-aaralan mo, pagpakikinggan mo yung pag-explain ni Robert Liardon, makikita mo yung kanyang yung kanyang philosophy when it comes to mission, yung kanyang procedures. And then, paminsan-minsan, binabalikan ko ang life story ni T.L. Osborne, si Reinhard Bonnke. Ito yung mga missionary evangelist, yung mga ito. And then, yung mga iba pa na hindi sila gaanong kilala kasi hindi sila author, hindi sila masyadong nag-publish ng kanilang mga gawain sa social media, so hindi sila kilala, pero matindi ang kanilang ginawa sa Kingdom of God. At minsan nakala natin walang kwenta yung kanilang mga ginawa kasi ang nakikita lang natin yung mga sikat. Pero tandaan mo natin na pagdating sa langit, ang re-rewardan ng Lord is our faithfulness sa pinapagawa ng Lord sa atin. Alam po ninyo, kahit maging sikat kang preacher sabihin natin sa YouTube, magkaroon ka ng maraming followers, magkaroon ka ng maraming subscribers, sikat na sikat ka at talagang manghang-mangha sila sa husay at galing mong mag-preach or magturo. Pero pagdating pala ng araw ay hindi yun ang pinapagawa ng Lord sa'yo specifically. May magsisisi ka kasi mas makakatanggap ng karambatang reward yung nagturo lang sa Bible study kapag alam niya na siya tinawag na mag-handle lang ng Bible study with 3 Bible study members, 3, 4, 5. Pero
Alam niya, tinawag siya ng Lord to be faithful in leading these 5 members. Abay, mas maraming reward yun. O mas okay yung reward niya kaysa doon sa ang audience niya ay 5 million sa social media pero hindi naman talaga yun ang pinapagawa ng Lord sa kanya. So, ang sukatan ng awarding and rewarding sa atin ay depends on the faithfulness doon sa pinapagawa niya sa atin. Hindi yung kasikatan natin. Okay, so ang dami kong mga binabalik-balikan yung buhay. Ano-ano yung mga philosophy nila sa mission. Paano sila mag-ignite ng fire to reach out for souls. And so, gaya ni Ray McCauley, si Ray McCauley, isang evangelist dati yan, na graduate ng Rhema Tulsa, and then naging pastor siya sa Africa, at naging mega church yung kanyang church doon hanggang sa naging president siya ng Rhema Bible School doon sa Africa. Every time na pakikinggan ko siya sa kanyang mga preaching about evangelism, talagang mai-ignite yung fire mo to reach out. Ganon din si Dwight Thompson. Alam ko si Dwight Thompson ay namatay na, pero isa siyang evangelist at meron siyang heart to reach out for the lost. At every time na pakikinggan mo yung preaching niya about soul winning, ay talagang hindi pa tapos yung kanyang preaching, napapaluha ka na kasi marirealize mo gaano kalaga ang kaluluwa at bakit ka nalalamig. Yan, so marirealize mo yung mga mistake mo at yung mga noon pa man ay sinabi ng Lord na dapat mong gawin pero iba ang ginagawa. Yan, so napakalaga yon na nasa policy yon na dapat regularly mag-research about the philosophy of mission ng mga iba't ibang great missionaries. Napakalaga na pag-aralan yung kanilang mga procedures, kung paano sila nag-launch ng mission outreach, kasi sa pamamagitan ng mga ginawa nila, hindi naman sa gagayahin natin, kundi makakakuha tayo ng mga insight sa kanilang mga ginawa. Yan. Pangalawa, na maging basihan ng gagawin nating policies, secure as much information as possible about missions, from brochures, booklets, manuals, videos, DVDs, etc. Lahat ng materials about mission, we need to secure them to help team members understand the philosophy of missions and the operation of Assemblies of God missions. Naalala ko nung tinitrain ko pa lang si Sister Susan noon, yung isang church leader namin na pinakaunang na-train ko na naging passionate for souls, ay pinahiram ko siya ng libro ni Jerry Savelle. Ang title niya ay Sharing Jesus Effectively. Sabi ko sa kanya, kahit hindi mo naintindihan, basta basahin mo lang na basahin, paulit-ulit, at ako ay blessed na blessed dahil sa kahit na English yung nilalaman ng libro ay napipick up niya. At hanggang ngayon ay ginagamit pa rin yung guidelines sa evangelism, yung book ni Jerry Savelle na yun, Sharing Jesus Effectively. At naisi-share din niya sa mga iba kung paano gawin. And then, ang alam ko, may napahiran din ako sa kanya about Evangelism by Fire ni Reinhard Bonnke, and then ni Ed Coleman, yung tungkol sa pagdi-disciple naman ito.
Yeah, so, yun lang ang tayong kong magagawa. Ipahiram kasi wala kaming library sa church. This is plano namin in the future, pero kasalukuyan wala kaming library sa church. So, yun lang ang aking magagawa. Mapahiram sila ng mga libro or mabilhan, mabigyan, o kaya magbigay ng link sa social media para sila na lang mag-research. Dahil pag alam mong gamitin ng social media, para ka na rin may library sa bahay. Gamitin lang natin very wisely ang social media to help us grow and to ignite our passion for souls. So, isa yan sa mga gawan ng policy about the materials para mayroong future materials para sa mga bagong magme-members ng mission department. Anong kanilang mga training na unang i-undergo? Ano ang nararapat nilang basahin, pakinggan ng mga teaching. Yan. Lalo na yung mga subok ng materials na nakapag-raise ng soul winners sa inyong department. So, dapat sinisecure yung mga materials na yun. Kasi hindi pwedeng mag-join lang sila tapos aasa lang sila sa kung paano mo sila bibigyan ng instruction. Kulang kasi yun eh. Kulang. Dapat silang mabigyan ng babasahin. Dapat silang ma-motivate na mag-research ng sarili nila. Kulang kapag ikaw lang ang mag-train sa kanila. Kailangan silang mag-train ng sarili nila. Tulad din ng sundalo o ng pulis na nagtitraining. Kahit gaano kagaling yung mga trainer, kung yung nagtitraining ay hindi porsigido yan, iisipin lang niya yung kanyang gagawin during training mismo, tapos pagkatapos ng training ay hindi na niya iisipin yung kanyang ang pinagawa sa kanya ng trainer. Mabagal yung paglago nun. Mabagal ang kanyang learning process pag ganon. Pero yung mga nagtitraining na desidido talaga sila, pagkatapos ng training, iniisip, ini-imagine pa rin, nagre-research pa rin, yun namang mabilis matuto. Yeah, so, bottom line is materials. Para matuto ang isang believer, kailangan ng materials. Hindi lalago ang walang materials. Kaya sa akin, kahit sobrang daming libro ko na ang naipamigay, bumabalik din sa akin, siksik liglig at umaapaw, dahil kahit hindi na ako bibili ng libro, ay ang dami pang mga librong binigay sa akin na ang gaganda, hanggang ngayon na hindi ko pa nabasa yung mga iba dahil hindi ko pa tapos basahin yung mga iba, dumadating na naman yung mga iba. Pinapadala sa akin mula sa iba't ibang bansa, mula sa iba't ibang kaibigan. Hindi ka nila makalimutan kung saan napunta sa isang lugar tapos may bookstore doon, Christian bookstore, ay hindi ka nila makalimutan. Siyempre, bunga yun ng aking mga pinamigay ng mga books noon na gustong-gusto ko yung libro na yun. Mahal ang aking pinambili. Tapos, tatouch ako ng Lord na ibigay sa isang kapatiran dahil kailangan niya. Then, sinasacrifice ko ang mga bagay na gano'n. Kahit na mahirap ibigay, kasi nga, mahal na mahal mo dahil nakaka-bless. Tapos, inipon mo pa yung pinambili mo doon. Tapos, sasabihin mo, ibigay mo sa iba. Pero dahil sa obedient ako sa Lord, pagdating sa mga ganong bagay, Bible, mga ganun, pinapahingi ko yung kahit yung personal na Bible kung ginagamit ko sa pag-aaral, nandun yung mga notes ko, tapos itatouch ako ng Lord na ibigay sa isang minister, binibigay ko mga yan. And then bilang kapalit, bigla na lamang may magpapadala sa akin, mga Bible na mayroong commentaries si Kenneth Copeland, Bible na may commentaries yung mga well-known ministers, which is siksik, liglig at umaapaw yung kapalit. Yung notes ko na nandun sa Bible na gusto kong balik-balikan, pero sinabi ng Lord, ibigay ko sa iba, may urge siya sa akin, ibigay sa iba, wala namang boses na audible, pero alam ko, sa loob-loob ko, pinapabigay ng Lord. Then, binigay ko, yung notes ko doon na pinanghihinayangan ko, ang papalit pala, notes ng mga great men of God.
tulad nila Kenneth Copeland, and then may mga Morris Cirulo, mga ganun, yung mga great ministers na mayroong commentaries sa Bible. Yan. So, i-secure lahat ng mga materials about mission. Number 3, sa policy, dapat nandoon na you need to meet monthly or as often as needed. You need to meet monthly as a team members or as a team, as a department. You need to meet monthly or as often as needed. Siyempre, yung agenda doon, pag nag-meet kayo is pag-usapan yung mga importanteng bagay. Hindi para hindi para mag-fellowship lang kayo, hindi para kumain lang, hindi para magkwentuhan lang, kundi siyempre, pag-uusapan niyo lahat, everything about the mission department. Pag sabi kong everything about the mission department, hindi mawawala dyan yung vision, the purpose, the plan, the short-term goal, the fund, paano mag-raise ng fund kung kinakapos na, gano'n, yung mga pag-uusapan ninyo monthly. And then, syempre, may mga time na pag-uusapan nyo yung mga price report din in line sa na-accomplish ninyo. Number 4 is you need to prepare an annual mission budget and administer all missions fund while being accountable to the pastor and church board. Okay, so bilang isang department, halimbawa nakabuo na ng department and then mayroon ng cash flow, hindi ibig sabihin na hindi mo na i-report yun sa church board or sa head pastor. Hindi kayo nagsasarili as a ministry na naging ano siya, yung naging isolated ministry na siya, na hindi na siya sakop ng mother church. Hindi ganun ang mission department. Sasabihin ko sa inyo na pag nabuo ninyo ang mission department, may mga believers talaga or church members na mas para sa kanila mas okay na magbigay ng financial support sa isang gawain sa church na continuous na nagwi-win ng souls. Kaya kapag may mission department talaga, may mga ilang members kayong maa-attract to regularly give finances doon sa department na yan, na hindi na idadaan sa tithes and offerings or hindi na idadaan sa weekly collection ng church. Okay? I-direct nila doon sa department na yon. Kasi para sa kanila, mas kapaki-pakinabang ang magbigay sa nagre-reach out. At minsan nga, doon sa kanilang mga ibibigay sa budget for evangelism, minsan nga, mayroon pang nakalakip doon na for sister ganito, for brother ganito, kasi nabibless ako sa kanyang mga nawiwin na mga bagong akay, bagong believers. So may mga time na ganon. So dapat malinis ang record. Nakalista lahat, saan galing ang pera, saan pumunta yung pera, ano ang purpose ng mga perang nasa iyo pa. So dapat ay maayos lahat ang mga yan. Para hindi kayo maguluhan at hindi kayo nag-aalangan na mag-report sa head pastor or the church board. Kasi kaya lang tayo takot mag-report about finances kasi hindi malinis ang record. Although wala naman tayong ginagawang masama, pero hindi natin kasi ma-justify kung saan natin ginamit yan dahil hindi tayo nagre-record. So, huwag natin gawing kasanayan yon sa anumang klaseng ministry. Kung hindi nyo kaya, di ipagkatiwala yun sa iba. Kagaya sa akin, hindi ako, although gumraduate ako ng business administration, talagang mahina ako kasi sa computation. Mahina ako sa mga numbers. Kung talagang uupuan ko, magagawa ko, pero ayoko talaga kasi mawawala yung aking time sa mga importante.
para sa akin ay kung kaya naman ng iba at may time naman sila, so bakit hindi ko na lang i-delegate sa kanila? So ako hindi ako masyado sa pag-compute. Nakasanayan ko lang na isulat lahat yung kung saan pumupunta yung pera, then maya-maya nade-delete ko na rin lang, basta alam ko na kung nalaman ko na yung breakdown saan napunta yung pera, okay na. So pwede ko nang i-delete kasi ayaw ko yung yung may ganitong halaga akong hawak tapos gastos dito, gastos doon, tapos hindi ko na alam kung saan ko ibinigay, hindi ko na alam kung saan napunta yung pera, and then magtataka ako. Pagka hindi nakalista yun, pwede mo pang isipin na nanakawan ata ako. Pwede mo maisipin ganun. So, para kung sakaling nakalimutan mo maglista, at least, nakalista na yung mga iba. So, madali na lang hanapin yan mamaya kung maliit lang o konti lang yung hindi mo nailista. Kaysa hindi mo nailista lahat. So, marami kang kikwentahin na mahirapan ka. Yan. So, ibang-iba, bawas stress pagka alam mo kung saan napunta lahat ng pera. At sa susunod, kasi pag-aralan mo yung kung saan napunta yung pera, tapos may mga bagay na maraming napuntang pera doon na hindi naman siya talaga mahalaga, para ka lang nagsayang ng pera, din sa susunod, matututunan mo na tuloy mag-budget. Kung ano yung importante, yun ang mga unahin mo. And so, sa pag-budget ng finances ng ministry, ganoon din. Pinag-uusapan lagi yan. O saan tayo gumastos ng malaki? Ito ba talaga ay importante ito sa department natin? At kung sakali mang hindi kayo nakagastos ng malaki, bakit? Ba't hindi kayo nakagastos ng malaki? O baka hindi na natin nagagawa ang ating purpose. Baka hindi na natin nagagawa yung ating mga vision. Kung malaki ang nagastos, magtatanong kayo sa isa't isa, ba't malaki? Saan napunta ang malaking halaga? Kung wala kayong nagagastos, kunti lang, magtatanong kayo sa isa't isa, bakit malaki pa rin ang budget natin? Saan ang hindi natin nagawa? Saan ang hindi natin napunduhan? Ibang-iba pagka ganon, yung maging kasanayan ninyo. Para pagka nakita yon ng head pastor, nakita yon ng mga board, nakita yon ng mga members, mas pagkakatiwalaan nila kayo ng malaki-laking offering or love gift. Kasi pag hindi nyo magawa yun, halimbawa ang budget ninyo ay 10,000 pa lang, tapos hindi nyo maipakita ang maayos at malinis na record, syempre, kahit wala kayong ginawa na masama doon sa budget, hindi nga malinis yung record ninyo, mahirap silang magtiwala. Hindi sila gaano magbibigay ng malaki-laki. Pero pag naayos nyo yung record, tapos updated lagi ang record, pagkakatiwalaan kayo ng mga church members at maging yung pastor, magtitiwala sa inyo ng mas higit. Yan. So make sure na maayos ang record. Para hindi na kayo ma-pressure ng sa amin kasi napipressure kami. Hindi ko alam sa ngayon, hindi ko na monitor. At saka, siyempre, pandemic. Nadidila yung mga record namin sa SEC. Napipressure dati kasi, naranasan kong ma-pressure dati dahil sa yearly kasi yung reporting sa SEC at dahil sa yearly, minsan na isasawalang bahala yung record monthly. Sa kanila lang yan kasi 1 year pa naman. Lalo pagkaka-report mo, pagkaka-report ng statement ng record sa Securities and Exchange Commission, natapos ang stress, then may temptation ulit na hindi pa ayusin yung first month kasi 1 year pa naman eh. Ay mga ganon. Yan, hindi namin na-realize pag malapit na yung reporting, pressure na. Madami na yung i-compute at saka may mga times na kahit nailista mo, mag-iisip ka, bakit nilista ko ito? may mga ganon. Pero kung ginawa na sana sa
month na yon, fresh pa sa isip kung bakit may mga ganong record. So, dapat kasama yan sa policy ng inyong department. Maayos, malinis, regular, updated report ng finances. And then next, isama sa policy, make commitments for the support of missionaries and mission projects and maintain accurate records, syempre. So, commitment to support other mission team. Commitment to support kung sino yung malapit na ministry sa inyo na alam ninyong regular silang mayroong mission trip or missionary work, mission work. Kung kanino kayo nililid ng Lord mag-support, then kailangan ay may commitment yung team ninyo, the department, nanggagaling sa pera ng department, pondo ng mission department, i-commit sa isang mission team. Dapat ay ginagawa talaga yan. Kasi pag hindi gagawin yun ng marami na ako na-observe ng mga mission department na hindi sila tumutulong sa ibang mission team, then hindi sila nagtatagal. Dami ko na na-observe na gano'n. Kailangan ang mission team para magtagumpay, so suporta siya sa ibang mission team. Kahit sa ibang church, kung meron silang mission team sa kanilang church, sa ibang church, then dapat may commitment tayo na tumulong sa kanila. Kaya sa akin minsan nung maliit pa lang yung income sa church namin, nag-commit ako sa isang orphanage. Taga rito yung pastor, meron siyang mission sa ibang lugar at ang ginawa niyang work ay orphanage. At nakita ko na yung kanilang inaalagaang bata, dumating yung time na yung mga batang inalagaan nila, mga street children yan. So, kumuha sila ng permit sa DSWD, sa barangay-barangay, kung saan naroon yung mga bata. Then, kinuha nila yung mga bata na ito, then inalagaan, pinapakain, binibilan ng damit, at syempre sila yung mga batang natutong maging snatcher sa downtown ng lugar na yun. Kaya nga nung nandun na yung mga bata sa orphanage ay nung first month, ang daming nawalang cellphones ng mga workers ng orphanage. Talagang bihasa silang mag-snatch. Pero dumating ang time yung first batch na kanilang mga inalagaang bata, mayroong lumabas na gitarista, may mga naging song leader, may mga naging pastor. So ako ay nag-commit ng financial support sa mission na yon. At alam ko na sa mga time na yon na naka-receive ako ng mga sabihin kong unexpected income, unexpected blessing. Alam ko na may connection yung aking pinromise sa orphanage na yon. Hanggang sa dumating yung time na parang wala na akong passion na sumuporta. Pero tuloy-tuloy pa rin yung orphanage na yun. Tuloy-tuloy pa rin silang kumukuha ng mga street children at nag-aalaga, nagdi-disciple ng mga bata. And then, doon kasi, sa akin kasi, magkukumit ako as long as na gusto ng Lord. Pag dinirect niya ako sa ibang mission work, then kailangan kong sabihin para hindi sila aasa. Sabihin ko, Pastor, nililid na ako ng Lord na magbigay sa ibang ministry. So, i-withdraw ko na yung aking commitment. And then, naiintindihan naman nila. Kaysa doon sa hindi mo sasabihin, tapos mag-iisip, yung pastor, ano kaya nagawa kong mali? Ano kaya napansin ni pastor, ba't hindi nagbibigay? So, may mga ganong iisipin sila. So, bottom line pa rin, once na ang mission department nag-commit siya to support other mission department, then
God will honor that seed. God will honor that gift. Next is review annually the support given to missionaries and make changes as necessary. Parang ganun nga sa aking sinabi na may mga times na yung commitment ko sa isang mission work ay ipapa-increase ng Lord. Pag ibibigay ko na yung dating amount na dati kong binibigay, parang kulang. So, tinitake ko yon as God's direction na kailangan kong dagdagan. Ayaw ko kasing magbigay sa mga ganong klaseng mission work na parang walang dating sa akin yung binigay ko. Yung parang barya ko lang. Yung parang bang walang nawala sa akin. Gusto ko sa pagdating sa mga mission work, pagdating sa pag-support sa mga mahalagang gawain ng mga ministers, gusto ko pag nagbigay ako yung may dating, yung hindi yung amount na, kundi yung para sa akin ay malaki yung halaga na yan. Bibigyan ko kayo ng example. Itong pandemic ay naranasan kong paubos na yung budget. Ako hindi ko naman masyadong sinasabi sa public at sa kung sino-sino kung may financial need ako. So, tinitipid ko yung budget kasi alam kong kukulangin na ako sa buwan na yon. Pero nangusap ang Lord sa akin sa isang pastor, tungkol sa isang pastor. At inisip ko, hindi ito i-reveal ng Lord sa akin kung hindi niya pinapabigyan ng love gift. Yan ang nasa isip ko. Nireveal niya sa akin ng pastor na ito kasi baka may need ito. Laging nagsisend sa akin ng picture yan. Dati, laging nagsisend about sa ginagawa niyang pagpunta sa mga squatter areas, tapos nagtuturo siya ng home Bible study. At nakaka-bless kasi yung pastor na ito, mayroon siyang mataas na katungkulan sa isang department ng ating government. Pero napaka-humble niya, pumupunta sa mga squatter areas para magturo ng Bible study sa mga residente ng squatter areas na yan. So, nireveal siya sa akin ng Lord. Pero sabi ko sa isip ko, paano ko siya bibigyan ng cash? Pag ipapadala ko itong 500 sa kanya, parang nahiya ako pupunta pa sa padalahan. 500 lang yung ipapadala ko sa kanya. And then, bigla kong naisip, may laman pa pala yung GCash ko ng 600 plus. May 600 plus pa pala. So sabi ko, alamin ko na lang kung may GCash siya. Tama, meron din, may GCash siya. Tapos, nag-isip pa ako, napaisip pa ako, kailangan ko to pag importante pag maglo-load ako or anything na dapat bayaran sa online ay baka biglang kailangan ko to. So hindi ko pa sinend kaagad. Pero nandun na yung number niya. Kailangan ko lang isang click na lang magsisend na siya. And then nung napapalahaba na yung pag-iisip ko, sabi ko, bahala na. Pinindot ko yung send. Parang gusto mong habulin pa. Kasi nag-send na eh. Tapos may confirmation. Praise God. Nakapagtanim ako. Aani ako ng maraming pesos. Alam niyo ba na sa araw din na yon? Nung na-send ko yung 500 sa GCash ko doon sa pastor na yon, may nagpadala sa akin ng 5,000 pesos. Sapat na para dumating ulit yung mga sahod, yung mga hinihintay na pera. So, siguro, pag hindi ko na-send yung 500 pesos na yun sa isang pastor na ito na okay naman yung kanyang mga ginagawa sa yung kanyang mga missionary work,
ay baka hindi ko natanggap yung 5,000 na yun. Sa araw din na yun, ha? Hindi ko naman sinasabing mangyayari din sa inyo na sa araw din na yun, pero dahil sa akin, meron din naman akong mga binigay na medyo malaki-laking halaga. Pero ang tagal bago bumalik kasi sa time na yun, malaki rin yung pera ko. Kaya parang barya lang. Malaki nga yung halaga, pero parang barya lang sa akin dahil sa time na yun, marami akong pera. Hindi kagaya nitong 500 pesos na binigay ko na talagang paubos na talaga. So yung worth na 500 ay malaking halaga yon. So ganun ibig kong sabihin na ayaw kong magbigay ng walang dating. Although 500 pesos lang yon, may dating yon kasi paubos na nga yung budget ko. Ganun ang ibig kong sabihin. Ganun tayo dapat magbigay. Hindi yung amount na binigay natin, kundi yung amount na naiwan sa'yo. Okay, so next is meron pa tayong 7 minutes ata. Next is appoint a correspondence secretary to communicate with missionaries on the support list and etc. etc. So, kailangan talaga ng secretary. Kailangan kang pumili ng kahit 3, 4 lang yung members ng mission department. Kailangan talaga pumili ng secretary na naka-assign siya na makipag-communicate, kumuha ng update o magbigay ng update sa mga ibang missionary work or sa mga ibang missionaries. And then number 8, doon sa policy, kasama yan, maintain a mission bulletin board. So, kailangan na monitor yung bulletin board. Ano ang update? Ano ang pwedeng gawing decoration para mas maging catchy siya when it comes to winning souls. So, dapat creative yung team na ayusin lagi yung bulletin board para hindi isipin ng buong church na nandoon lang yung bulletin board na yun as a display, kundi nandoon siya with a specific purpose, and that is to communicate to everyone that in this church, mission is important. And the next is bless missionaries with cards and gifts on their birthdays, anniversaries, and Christmas. Offerings sent for this purpose should be marked special or personal. Ako ay blessed pag merong naaabot na pag may naaabot na note sa akin na nagpupuri sila sa Lord, nagpapasalamat sila sa Lord sapagkat meron siyang tinawag na katulad ko na nagiging blessing sa body of Christ. Pag nakaka-receive ako ng mga note na ganito, ay nakaka-bless. Hindi ko naman hinahayaang pumasok ito sa aking ulo kasi may mga ganon na hindi na alam i-handle yung cheer ng mga tao sa kanila. Pinapapasok sa ulo, lumalaki yung ulo nila. Ang point ko dito ay minsan sa mga may clean note na ito ay nakakapagbigay ng encouragement. Yung makareceive sila ng greetings sa mga importanteng araw sa kanila ay nakakapagpalakas sa kanila. Maganda kung malaki pa mo ng cash, pero kahit wala, yung maalala mo sila sa kanilang mga importanteng pinapahalagaan din na araw para sa kanilang pamilya, para sa kanilang sarili. Maganda kapag nabibigyan sila ng appreciation. Katulad na lamang nung buhay pa si Ma'am Betty, madalas may mga pinapadala siyang handwritten. Si
Ma'am Betty Cedar Green. So, pagka may inabot na sa akin galing kay Ma'am Betty, alam ko may ano na yon, may note na yon. Then binabasa ko kaagad yung sulat niya. Makita mo lang yung penmanship niya ay mababless ka na. Tapos nasasabi niya doon na hindi ko inaasahan na meron pa palang mag-graduate na katulad mo na nananatiling tapat sa mga naituro. Pagka mababasa mo yung mga gano'n galing sa may-ari ng founder, isa sa mga founder ng school, ay syempre nakakapagbigay ng ano yan, kalakasan. Hindi mo tuloy mararamdaman na mapapagod ka sa ginagawa mo dahil may mga gano'n na yung maliit, maiksi lang ng mga notes ay naipaparating sa'yo. So, intindihin natin yung struggles ng mga missionaries. Talagang mas malaki talagang struggles ng mga gawain sa labas kaysa sa gawain sa loob. Kaya kailangan ng mga missionaries na ito ang regular na pag-appreciate doon sa kanilang mga ginagawa. And then, dito muna na tayo magtatapos. Okay, tuloy na lang natin to next lesson. You're blessed.